The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Maayong gabi mga abyan kag mga kauturan. Welcome naman sa aton nga palatuntunan, Counseling Time sa radio, live sa streaming. Live man kita, mabatian kita sa 106.1 FM. At the same time, live kita sa 106.1 live streaming, no? Maulanon nga kahaponanon o gabi na ni partner, no? 6:50 na eh. Mayang gabi gid kag maulanon nga kagabihion, no? Sa tanan-tanan nga mga kauturan naton kag sa malambutan sang aton nga signal. Good evening gid sa inyo nga tanan. Adlaw sang Domingo, February 1 na kita, no? Subong Love Month na. So happy Hearts Day in advance, no, sa tanan naton nga mga kauturan. Kag kung may ara bala sa inyo nga sa ulog sang birthday, happy birthday sa inyo gid, no, sa sinigid nga adlaw. Kag ang iban sa inyo nagasaulog sang wedding anniversary. Happy blessed wedding anniversary, no? Kumusta ang inyo nga Domingo, mga abyan kag mga kauturan? Family time ba kamo? Nakasimba kamo as a family upod ang inyong mga kabataan? Now, praise the Lord kung nahimo ninyo ina. Kagadalayaon gid ang Ginoo, no, sa sinigid nga gabi. Nga o dyan naman kita nagapakig-upod sa inyo sa inyong panimalay paagi sining aton programa Counseling Time sa radio. Live kita, no? Sa Boracay Malay streaming, no? So kabay nga ang Ginoo magapakamaayo sa aton, kag kabay nga yara kamo sa maayo nga kahimtangan sa sinigid nga gabi, samtang kamo nagakino dira, samtang kamo nagaprepare ayhan sa inyo panyaponon, nagapamati kamo sa aton nga programa sa nga gabi, no? Sa gyapon sa ang inyong alagad sa nga gabi, Pastor Jonathan Altes ang host naton ninyo sa nga gabi with our partner, no, sa sinigid nga gabi. Partner, kumusta ikaw? Ngayong gabi, no? Thank you so much for having us again sa inyong mga panimalay sa nga gabi. Dalayawan ng Ginoo nga makapakigupod kami, no, sa inyo. Kag maka-share naman, no, sang bago naman nga topic sa sininga gabi. And I hope and I pray that mangin productive, no, kag mangin okay, no, aton nga gabi. Aton nga pag-updanay sininga gabi. So mayong gabi kag salamat gid sa atong mga listeners, no, kag mga tagpalamati sa 106.1 kag sa aton nga mga viewers sa Facebook, no, sa live streaming naton sa Boracay Malay streaming. Thank you so much. Mayong gabi sa tanan. Alright. So sininga gabi ang aton nga mga diskusyonan, no? From broken trust to renewed hope. Nag-abot bala sa imo nga punto sa kabuhi nga na broken ka, na dismaya ka, na buka ka, ang imo trust, no, may trust issue ka, budlayan ka na magsalig sa iyaliwat. May mga amuna nga mga bagay, no, I hope nga ayhan sa inyo diri maka-relate sa sininga gabi, sa sininga aton nga i-discuss from broken trust to a renewed hope, mga abyan, no? So our topic for our biblical counseling sa sinigid nga gabi, no? Kagamo na yung aton yang pamalandungan naton sa sinigid nga gabi, mga abyan. Hopefully, ang aton mga viewers, iban sa inyo gid, ayan, may mga eksperyensya kamo. Makarelate kamo sa ginatawag ba lang brokenness, baka namin isang amon nga topiko sa nagligad, no, 3 days sa Manila. Brokenness, no? Kanami lain-lain nga mga sahi isang eksperyensya nga ang kada tao may eksperyensya sang brokenness, no? Ina ba lang pagkabuka sang imo dughan sa imo balatyagon,
Sang imo pagsalig, relationship, broken relationship, tanan. Ayan sa iba sa inyo sining gabi makarelate sina. No? So, before we go further, mga abyan sining gabi, magpangamuyo kita na mga kita kaalam sa Ginoo. Let's pray. Our Father in heaven, Lord, we pray and we commit our study tonight. I pray that you will be the one to guide us, give us wisdom, and ayan, some of us tonight, sa amon mga viewers, can relate to our topic that in each of our experience, may ara kami sing masugid or we have a story to tell. It is because of that experience that somehow broke our hearts, and sometimes makita namon Ginoo nga tama kabudlay nga sitwasyon. But then again, ang dako lang man gid nga assurance nga kampante kami kay ara may Dios kami nga nagpromisa that you will never leave us nor forsake us. So be with us tonight, Lord. Hopefully ang imo pulong magapangita sang duog sa amon mga kasing-kasing, and allow the Holy Spirit to be our teacher tonight. Be with us, all our viewers, Lord. Wala kami kabalo kung ano nga sitwasyon, ano nga mga pinagdaanan nila, ano ang ila ginatubang, subonggid nga mga tion sa ila kabuhi, Lord. But our prayer is that tonight we will pray that we will speak to them. We will talk to them, Lord, in a very special way. So be with us. This is our prayer in Jesus' name. Amen. From broken trust to a renewed hope. Mga partner, sa title pa lang, may mahambal ka na da. May amo na aton nga kwan, no? Tanan kita magagigid sa proseso, no? Unless we be a broken vessel, no? We cannot be used by God. Mm-hmm. So, mo gina ang aton nga direksyon sa aton Christian life, no? We need to be broken first bago kita magamit sa Ginoo, because brokenness will lead to humility. Yeah. Pag-isa na sa prerequisite na sang Ginoo bago kita magamit sa iyang buluhaton. Yeah. Trust is wounded in the past, but hope is built toward the future. Wako namin isang panugdaon nga no? Sino nga, trust is wounded. Okay. I don't know, ayan partner, no, sa aton nga mga listeners ni gabi, sa mga viewers naton. By the way, good evening, gali, no, sa share please ang live. Alright, sige. I don't know sa aton nga mga viewers ni gabi kung may ara sila bala experience partner sang ginatawag bala nga brokenness, no? Whether in their relationship, whether in their business, whether in their personal life, no? Brokenness, whatever. That somehow makahambal ka bala nga aman di nga inang na-experiencehan ko ni man. No, amo na bala? Ngayong gabi, no? Sa atin yung mga listeners. Yeah. Sakay, sino na partner? Kay Rosie May Robugial, no? And Jaya Solat. Yeah, good evening, no? Sakay Rose, sakay Jaya. So, I don't know kung ang imo past relationship, pang past mo nga business, nakaagi ka sang nadudla ka bala. Hindi na kuya. Kabudlay man, no? Hindi na kuya magsalig. But you know what? Damo to nga mga tao, damo nga mga tumulo, even Christians, nakaon ba na nakaagi sini? I trust God again, but I'm still afraid of hope. Or I'm still afraid to hope. Magsalig ko sa Ginoo, pero ti daw nadlok na ko yung mag-asa. Ina ba lang ginpaasa ka lang? Or napaasa ka lang? Smile mo, partner. Makarelate kasi na eh. Can you relate? Tsaka na lang. Iba naman ang topic. Sa next guro nga week. Okay. So, siling niya, I trust again, I trust God again, but I'm still afraid to hope. Because, you know, the hope feels risky. You see? Hope opens the heart.
Hope dares to believe that God is not finished yet. Tiyan mo niya. Amo na makita natin, makambal kami ba, ti? Kuan gid ko, budlayan ako magsalig liwat. Budlayan nagi kuya mag-trust liwat. May trust issue ko. Dadi nagi kuya. Ha? Hindi na kuya sa common ba sa mga kabataan, hindi na kuya mag-love. Hindi na ko maghigugma. Kay kasakit gali. Muna things like that. Reality ini. Whether you are adult now, you are young people, you are young professionals, all of us, nakaagis ang ginatawag na brokenness. Ha? You know, ang scripture mga biyan, siniga binag-remind sa aton, God not only heals the past, He redeems it. Ha? Do you agree? Ang Ginoo hindi lang niya nga mag-ayos siya. Ang wound in the past, God will heal it and redeems it, mga biyan. Ha? Ginambal ba nila nga, in God's time. Ha? He heals, may kanta gano. He heals the broken-hearted and sets the captive free. You know, sabi niya, Ario, from broken trust to renewed hope. Sila niya, God does not define you by your past hurt. Kung isa nagkaka-stuck kita dila, no? But you know what? Kung ikaw, believer of Jesus Christ, He will not define you by your past hurt. Hindi wala ang Ginoo nag-define sa imo, kung ano ang imo ginagyan. Di kita sang una, ano kita how? We are just a sinner. But kita, mga makasasala kita. We broke the relationship, our relationship, the moment we sin. Di ba? But you know what? God is merciful that He will not define you by your hurt past. Forget the former things. Do not dwell on the past. You see? I am doing a new thing. You know, someone said, past is past. You cannot change the past, but you can change the meaning of the past. Kanami, no? Past is past. You cannot change the past. Nagligad na to eh. But you can change the meaning of the past. In other words, ano being a lesson ang nakuha mo in the past? Masamig, hambal kita, balunon mo pa to ang 2025 ng mga hurt feelings mo. Balunon mo pa siya. Hindi na eh. You cannot change it. But you can change the meaning by looking back and making it a motivation for you to move on. Ano na ganyan ba sa Bible? Forget all these things. Do not dwell on the past. Si Paul Dre, nakambal siya Apostle Pablo, this will happen again. You'll always be broken. You can't move forward. Pain has a voice. Amo niyang tingog sang sakit. Sang pain, this will happen again. Matabo niliwat. You'll always be broken. You can't move forward. But God says, I am doing something new. Partner? Yes, no. God does not define us, no. So amo na, no, hindi pa tapos ang Ginoo sa aton is doing something sa aton yung mga kabuhi. Through these hurts, brokenness na to, no. Amo nang gamiton sang Ginoo in order nga kung tapos sinano sa aton nga kabuhi will come out, no, as humble individual, no, mga person, no, nga magamit na sang Ginoo because mahambal ko gani kagina earlier, no, that is the requirement of God. So unless nga mag-agi kita dira hindi kita magamit sang Ginoo because God needs a person, no, or a vessel, no, nga kung sa diin na humble enough nga magpagamit sa bulaton sang Ginoo. Healing begins when we stop letting past wounds decide our future fate. Gabi, no? Ang pag-ayo magasugod lang kung ikaw kag ako magauntat
Ha? Kag hindi bala naton sigihon kag untatan naton nga ang ato nagliga na muna ang mag-decide, no? Hindi. Kung imo lang taon diri mga biyan kanami ilang bala. Kay tungod kay ang pulong sa Ginoo nag-remind siya eh. He always reminds us of His word. Di ba? Healing begins when we stop letting past wounds decide our future. Hindi pwede. Ang God, hindi siya mag-define of your past. But what is now, kung paano ka ginamotivate sa Ginoo, paano ka ginbuligan niya sa iya bugay, sa iya grasya, para magpadayon ikaw. Do not allow your past that it will get you stuck still. Hindi. Padayon ka sa Diyos. Di ba? Ask God. Silin siyang Ginoo, I am doing something new. Dahil yung imulang taon bala ang Bible naghambal. Ang Lamentations bala na. Ang ginambas ang Lamentations bala na. Ang siling niya, sa Lamentations chapter 3, verse 31, For the Lord will not reject forever. For though He causes grief. Ito na. Yung allow niya. But God is not wasting your pain. I believe so. He is not wasting your pain. Every pain that you are going through, God has a purpose. He will not reject forever. For though He causes grief, He will have compassion in accordance with the abundance of His mercies. Wow. Ano nga mga pain nga may ara kasubong mga biyan ginagyan mo? Ano ayhan nga brokenness nga imo gina-go through subong, daw maghambal ka na, paso daw mag-give up na ko. And you decide somehow nga daw wala naman ni kapuslanan, puslan man. Amo na dahil bala? Bang! Hindi. Di ba? Though He causes grief, although ginapahigutan sa Diyos na, but He will have compassion. Yung Ginoo, compassionate siya. And He is abundance in mercy. For He does not willingly afflict or grave the children of men. Amo na ginitandaan natin. Mga abyan, mga kauturan, mga anak sa Ginoo sinigabi. I don't know kung ano ang gina-go through mo subong, pero abi mo, siling sa pulo sa Ginoo, God is compassionate. He is not wasting pain. He allow things nga ang grief nga ma-experiensyahan mo, but then again, may mga purpose, may mga tinutuya. That's why ang Bible bala sa Romans chapter 8, verse 28. But God, Romans 8:28. Ang mga maayo, mga malain man. Ko na, partner. But God, Romans 8:28, partner, daw, ano nang gambal niya? And we know that all things work together for good to them who love God. To those who are called according to His purpose. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Partner, may comment ka na dala. May ara ka na dala, no? Anong imo nga ang imo panugdaon, be? Ginamalta kinati, way takabulok anong gina-go through sa aton mga kauturan, sa aton mga tagpalamati, sa aton viewers ni gabi. But the Bible would tell us in that verse, partner, no? They have something to say. Yes, no? Of course, no, ang sub-verse mismo nagambal diri, we know that God causes everything, no, to work together. So, in view, no, sa aton nga gina-istoryahan subong about brokenness, no? So, God will use our brokenness, no? God causes everything, no, to work together. So upod ni, no, ang aton nga brokenness, that God works together, no, for the good, no, sa mga tawo nga gintawag niya, no, according sa ilang purpose sa Ginoo, no. So that is why may nagaabot sa aton, no, nga mga
mga amunisa nga mga situation because amo na no pamaagi na sang Ginoo in order nga gamiton niya kita no because if you love God no you will receive no ini nga mga butang pagpangikot niya sa aton including those that are no sometimes bulbog at no pudlay bato no mga disappointments mga failures no mga brokenness no mga dagadulot sa aton but those are things nga gamiton sang Ginoo to work together for the good of those who love God and nga gintawag sang Ginoo no according sa iyang purpose. Thank you, partner, no? Good evening sa kay nung Cyrus, no? Agustin, da sa ibahay, no? Good evening sa imo dira. Brother Vincent Mapisa. Sa kay Mama Lori Basia Samson. Sa kay Ma'am Vicky, no? Good evening, Pastor Joe and Pastor Jojo. God bless sa inyo. Padayon, no? Salamat gid Ma'am Vic sa encouragement, no? I don't know kung ano nga circumstansya sa kabuhi mo nga you feel that you are broken, no? Whether financial, whether physical health, bala, partner, no? Whether relationship, no? I don't know kung paano ka nag-respond sina. Paano ka nag-response sa sinabi nga sitwasyon, no? Ngaya may ara ikaw. You see, kung mo lang taon din mga biyan, abi mo, maayo gidya ang Ginoo sa gihapon. Forget the former things, do not dwell on the past. I am doing a new thing according to Isaiah 43 verse 18 to 19. God does not define you by your past hurt. Okay? Tandaan ta kina. Next, ikaduha sila na, God's heart is compassionate, not cruel. For no one is cast off by the Lord forever. The Lord will not reject forever. You know, may mga tao nga nag-struggle sila to trust God because sa ila pangunahuna, God allow this, so maybe He doesn't care. Daw mo na, no? Ginpahinugutan sa Ginoo sa akon, iti butsing ganun, wala, gid siya nga ang ginpahinugutan yan eh. Kung kisa gina-question naton ang circumstansya nga nag-aabot sa aton. Gina-question ta ang Diyos. Di ba? Na-experience nyo na? You know, may mga tao nga nag-struggle sila, nga saligan ang Diyos, kaya tungod, maybe maghambal sila, gina-allow sa Ginoo, maybe wala siya nag-care. Hindi ba? So, ang pulong sa Ginoo, naghambal, deklaro diri, God does not delight in your pain. He grieves with you. He says, He stays with you. Arang Diyos eh. Mga abyan, di ba? Mangkuton tabi si Juan. Mangkuton tabi si nung Cyrus Agustin. Ako niya pinaka guwapo ko ni nga classmate sa TISDA partner, no? Mm-hmm. Cyrus Agustin. Nong, good evening sa imo dila. So, naman eh, ang Ginoo ya tuod compassionate siya. He is not cruel. Pastor, if that would be the case, nga ginapahinugutan sa Diyos, nga ma-experiencean ko kaangay sini. Abe? Nga ginapahinugutan sa Ginoo, ini nga circumstansya, ini nga trahedya, ini nga panghitabo. Kung tutuod siya nga, He is the God of love. He is a love God. Kung isa naganubo ang atong paglantaw sa Diyos, kung ara ka sa sitwasyon nga daw ital-ital, bala partner, no? Naganubo ang imo, na-downgrade mo ang Ginoo, kaya you thought all the while, nga ubrawon sa Ginoo, maayo na lang tanan. Yes, maayo na lang yan. Maayo na lang man. Kaya kung isa, ang paghunahuna naton, nga ang circumstansya nga nagitan, agyan naton, daw hindi nag-care ang Diyos kay nga aman, iyan naging pahinugutan. You know, everything happens with a purpose. Di ba? So, partner? Yes, no. Sometimes sa mga tuod, no, ang aton pauna-una, no, but, you know,
Iba abi no ang kwan sang Ginoo, iba ang ways sang Ginoo sang sa aton, iba ginhambal sa Bible ina no. That God's ways is not our ways no. His ways is higher no than our ways. So may mga pamaagi ang Ginoo no nga amo na no. Iti ang kun aton tanawon ang handom sang Ginoo sa aton, we will be like Christ no sa aton nga pamatasan. And unless nga mag-abot na sa aton nga kabuhi no. Just like no sa aton katatapos lang IDC, damo dito gin-invite no mga panelists dito sa aton nga topic about broken relationship no. Kag sila may mga kanya-kanya sila nga mga brokenness no sa ilang nga kabuhi. Pero you know what makes them common? Anong common denominator sa ila? Tanan sila subong ginagamit sang Ginoo. Before kung aton lang tawon nila nga kabuhi, wala sila sa ministry no. Ang iban nga ni sila hindi pa sila Kristohano no. Pero sang nagabot sa ilang brokenness, didto nagabot ang time nung nagpalapit sila sa Ginoo. And that's the time nga naggingamit sila sang Ginoo. Brokenness is part of God's way of bringing us to the place wherein mangin humble kita. Mangin ready kita para sa buluhaton, no? Kaya unless we come to that point, no? Again, ang balon ko liwat, nga hindi kita pwede no, sa ministry sang Ginoo. We cannot be effective. We will be, like for example, no? Like sa ginambal, wala sa 2 Corinthians about being comforter, no? You cannot be a comforter to someone nga hindi ka maging effective as it is, no? Sa ginambal dira nga pagiging comforter sa isa ka tawo kung wala ka nag-agi sang kasakitan man sa kabuhi. No? You cannot be effective no kag efficient nga tawo nga mag-comfort sa iban. Yeah. Unless ikaw nag-agi ka dira, no? You will be more compassionate and humble and caring na tawo kung nag-agi ka dira, no? Amo nang yung balbala nga i-comfort mo siya sang comfort nga nabatyagan mo sa Ginoo. So how will you do that? How will that happen sa imong kabuhi unless mangin broken ka na sa tubang sang Ginoo? Partner. Thank you, partner. No, siling niya, you know, do you want to know what the pathway that brings blessing? It's brokenness. Meaning to say, brokenness brings blessing. Tungod kay iyan ni initiative sa Diyos. God initiated. Ang ginatawag bala nga ginatugutan sa Ginoo ang imo circumstansya subong because there's a blessing awaits you, mga biyan. Good evening sa kay Bea, no? Kay Bea, kay ng Grace Quiñones. Mayroon ako barkada sa una lang ang apelido niya, Quiñones, no? Sa Surigao del Sur, no? Dito ko nagstay ako. Kay Vince, no? Mapisa. No? Okay, Val Vincent. Kag sa kay Ron, kay Boy, kay Henry Vergara Jr. Have you experienced brokenness in life, in your relationship, in your business, in your health, everything, in your children? Ambal ka bala guba mo gid ang akon niya ano kani? Tungod kay nagpasaway ang bata. Guba gid ang imong pag-asa. Sa una balan ka bala nga. Dulom pa sa alkitran ang imo yang grabe na nga nabatian mo na partner. Wala pa partner first time. Grabe no. Ambalon ka kundi alkitran, itom na ang alkitran. Tumitom. Sinisa nagambala ko niya. Dulom pa sa alkitran ang imo kaugmaon. Grabe ba? Kaugmaon. Wala pag-asa. Wala na gito. Ang kaugmaon partner future na. Meaning to say wala ka na future. Gapangabuhi ka sa lugar nga kusandiin, buka ang pag-asa. Wasak ang pag-asa. Amalon ka sa mga kilala kung sigihon mo na, dulum pa sa alkitran ang imo pag-asa. Grabe ba? Grabe nga comparison ba?
Tiya, karon kini siya, tisiling ko, Lord, subong luoy man ko gani. Ginhambalan ka nga mo na, subong luoy. No? Maayong Ginoo. Di mo gid ya underestimate partner ang gahom sang Dios. That is why siling sa Bible, siling sa pulong sa Ginoo abi mo, gin-quote ka giina wala. Sina God's heart is compassionate, not cruel. If you thought today that the circumstances, the trials, the testing, ngayon mo go through, gina-accuse mo ang Ginoo nga cruel siya. No. God is compassionate. That's part of His molding process. I believe so. Nga ang bilang anak sa Ginoo, kung ano man ang pagdaanan mo sumong, that's part of a molding process. Sige. Kunay. Kaloy sa Ginoo, by God's grace, bugay lang gid man sa Ginoo. Dumduman ka wala partner, no? Kung Yes. aton tanawon. Lantaw ba lang mga person sa Bible nga gingamit sang Ginoo? Sino sa ila ang nalantaw nimo nga wala nagagi sa sining process? Yeah. Name it. Paul, Name it, David. Lagi pa ta sa Old Testament. Sa kay Daniel, kay Joseph, kay Job. Ini nga mga ginamention natin yung mga pangalan, wala ni sila nagdiretso nung dito na dayon sila sa matawhay nga kabuhi. Si Job, no? Si Joseph, si Daniel, si Moses, all of them, no? Ini nga mga great men of God, no? Nag-agi man ni sila sa amo na nga proseso. Wala sang shortcut, no? Before you can ever be no nga mag-angkon sang crown, kinanglan mo anay sang cross. Buka nami. So you have to go through, no? Bisan si Jesus Christ dira man nag-agi, no? May cross anay bago ang crown. Hindi nga bakadto ka lang dayon sa crown without cross. Amo na ambal diba ni Jesus Christ, if you follow me, let if someone will follow me, let him deny his cross and deny himself and take up his cross and follow me. So, amo gid na ang kuan sang Ginoo, ang way sang Ginoo sa iya nga paggamit sa aton. So, hambal diri, no, God's heart is compassionate, not cruel. Amo lang na, no, ginasuppose lang na naton, we think, no, we thought, no, nga amo lang Ginoo sa aton nga mga circumstansya kung magabot sa aton ang inang mga brokenness, no, something that break our heart, no, nga malantaw naton ang Ginoo nga cruel, but actually, no, hindi, no. God is a God of mercy and grace, no. Yeah. Nga actually amo na ang turning point kung sa kung tutud kag inyo nagapalangga sa Ginoo. Actually the moment nga magabot na sa imo, amo na dapat ang turning point sang life. God is closest to the person nga broken, di ba? Amo na hambal sang Psalm chapter 37. Broken is near to those of contrite spirit. So hindi siya cruel actually, no. That is part of his way, no, sa aton nga mga kabuhi. In order, no, di ba, ambal gani, kung aton basahon ng mga blessedness bala dira sa Matthew, no, blessed are the pure in heart, no, for they shall see God. And being pure in heart, no, hindi na matabo without brokenness. Yeah. No, partner. Thank you, partner. No? Good evening sa kay Agnes Tumampel Gadon. No? Kay JJ, good evening. Kay Brother Jess Ambagan, Captain Jess Ambagan, good evening sa imo na Brad. Alright, so, ang pulong sa Ginoo, naghambal din. God does not delight in your pain. He grieves with you. He stays with you. Because I believe that the same God who allowed the process is the God who promises restoration. Amo ginaya. Dali sa mga ginikanan sa gabi, never say to your children, "Way ka naging pag-asa." Dulumpa sa alkitran ng imoya kaugmaon. Naman na bala, no? Instead, encourage your children. If your children broke your heart, your trust sa iya, then pray for him. Kaya ang mga kabataan natin, with the influence, with the pressure, influence gwa, so they can accumulate things nga
Kung gisa makibot ka lang nga ginahambal sang bata ko tuman nga amo nang iya pala na naawon man. And then dayon naton judge. Instead of encourage your son, daughter. Yung mga kabataan naton subong nag-go through sila sa sitwasyon nga hindi gani sila mahuya sila magsugid sa ilang ginikanan sa ilang nanay kag tatay kay basin amo na. No. That's part of our ministry as a parent. Nami bala subong sang amon bala partner nga gin-discuss sa couples fellowship namon kag ginahapon. No, thank you sa mga couples sa UFBC couples, no. Salamat kit sa inyong pagpadayon sa every last Sunday of the month may couples fellowship. Kalami lang. And then we can pray each other, we can pray as a couple. Toward our children, mga biyan, mga kabataan they need our attention, they need our love, they need our hug. We need to talk to them. Hindi mo sila magsugid nga nabagsak sila. Hindi sila magsugid. Hindi sila masugid. Kung sa barkada nila. Sige lang. Kung magsugid sila nga bagsak ko, ano gid yan nakaw? You see? First Sunday of the month ang couples fellowship. So mo ni mga biyan, no? Kabay pa, no? God's heart is compassionate, not cruel. Number 3, God uses broken trust to build deeper faith. In the Bible says, and we know that in all things God works for good and of those who love Him. Okay? You know, ginambata kayo na God does not waste pain. He uses it to deepen discernment. Strengthen our character. Refine our faith. Ginambal kayo na si Job. Sila ni David. Gina-define sa Ginoo ang ila pagtuo. You know, if you have something na ginatubang subong, tandaan mo gini, God would have His process to deepen and to strengthen your character, to refine your faith, and even to reshape your priorities, mga biyan. Amo ni, partner? Yes, no. God uses broken trust to build deeper faith, no. So ginagamit sa aton sa Ginoo ang broken trust to build deeper faith, no. Labi na gid ko ng aton nga trust is hindi sa Ginoo. It is kumbaga ang bots nga nakon is ang aton nga trust nga hindi naka-anchor sa Ginoo destined gid na to fail. It's destined to fail, no. Kung ang aton nga trust no sa aton self kag sa mga tawo, no, it is destined to fail na, no. So God will use that broken trust to build deeper faith. Nga sa sina nga broken trust, no, naton i-build sang Ginoong aton nga deeper nga pagtuo sa iya. Masami, no, amo ni ang mga butang nga nagapalayo sa aton, no? That's why God breaks us, no, para ma-build ang deeper faith, no, sa aton nga tagipusoon sa Ginoo. Kay unless no nga ini nga butang mahitabo sa aton nga kabuhi, no, di ba? Daw katawhay-tawhay lang daw okay lang man, no. Daw wala sang daw wala ka sang kinahanglan sa Ginoo. Daw hindi ka na magpalapit sa Ginoo kay tawhay man ang kabuhi, no. Pero kung may ara na gani nga problema, that's the time no nga mapaminsara naton nga hindi gali ako ang captain sa akon nga soul. Hindi gali ako ang may control sang tanan sa akon nga kabuhi, and I need someone. And that someone is God. And He can rebuild, no? He can build deeper faith sa aton through that brokenness. Diba? Si Job, no, kung natin ng tawon, nag-go through gid siya sa damo-damo nga proseso kag sang sa mga pamangkot siya nga kaugalingon nga gin-evaluate niya yourself, no, sa atubang sang Ginoo. It's because of his brokenness, no. And that brokenness
diba, doon aton tanawon, nag-lead sa iya sa ano? Sa deeper faith. Ambal niya, sang una, nabatian ko lang ang Ginoo, pero subong nakita ko na siya. What does it mean? Literal na bala? Hindi na literal nga ginhambal ni Job nga nakita na niya ang Ginoo. But he see how God works, no? Sang una, nabatian niya lang, but sang nag-agi sa trial sa niya kabuhi, na nakita niya kung paano mag-work ang Ginoo sa iya kabuhi. Di ba? Naging deeper ang iyang faith sa Ginoo. Yeah. That builds, no? In the same manner, amo man gyapon ang proseso sang Ginoo. Refiner's fire na kun nato, amo nang refining fire, no? Na nagabot sa ato niya kabuhi to refine us and to make us a better person. Di ba? Anong indication ko nung ang isa ka silver is pure or ang gold? May isa ka person na lang mangkot sa silversmith, no? Ang hambal sang silversmith, ang pamatuod nga ang gold or silver is pure kung ikaw, no? Maglantaw ka sa sina nga silver, makita mo na ang imo itsura. So, amo man na, sa aton, no? Ginashape kita sang Ginoo into such point, no? Nga kung sa diin, mangin Christ-like ang aton nga karakter. No, sa aton bi nga tawhanon, no? Sa aton bi nga life, kung wala sang brokenness, no? Hindi man ta ma-humble, hindi man ta mag-abot sa aton ang humility. Ang humility, hindi na siya kusa nga nag-abot sa aton, no? Gina-create na sang Ginoo sa aton tagipusoon. Lantaw bala si David, no? Ginkuan gid sang Ginoo, gin-break gid siya, no? Gin-crush gid sang Ginoo ang iya spirit in order, no? Tanawa, because of that, basa bala ang Psalm chapter 51 kay makita da naton ang brokenness ni David. No, siya nga kabuhi nga nagabot gid sa point nga hambal niya, wash me thoroughly, Lord, no? Restore to me the joy of my salvation. So, hindi na nagabot sa kay David is because no? Passively bala, no? Hindi na nagabot sa iya nga na timingan lang. Nagabotin na tungod allow sang Ginoo nga matabo ina sa iya nga kabuhi. And amo man nagyapon, same thing needed na naton sa aton nga kalag. Okay, sang Ginoo ang aton nga kalag, no? Unless nga ang aton nga hurt is dalom, no? Tawhay man ang aton nga life, no? Ano man ang kanta nga, sometimes when life seems gentle and blessings flood my way, no? Ano ba ganing sugpon sina, no? Kay kung tawhay ang aton nga kabuhi, no, and blessings flood our way, wala sang wala sang need sang Ginoo. Ang dependence pala natin sa Ginoo is more on nagakadula. Kag we tend to be more self-reliant. But instead of being self-reliant, ginahambal kita sa Ginoo nga dapat ang aton nga dependency sa iya, hindi sa aton kaugalingon. Diba? So, God uses broken trust to build deeper faith. Yeah. Kung ara ka man subong, no, ikaw nagapamati ka subong, yes, no, ikaw, kag amuning imo ng balatyagon subong, amuning gina-go through nimo subong. Bear in mind, no, that God uses that brokenness para i-build sa ato ng deeper nga faith, deeper nga pagtuo sa Ginoo. You know, bisan ang storm gani partner, no? Yeah. For me, no, amo nang hambal man nila, no, hambal sa mga nga kun ang isa ka puno ma-survive niya ang bagyo. Pagkatapos ng storm, naga-deepen ang iyang roots. Yeah. Kaya nga aman, naghumok na to sa dalom, no, uga siya sang na-shake siya sang storm. And because of that, nangin is easy na sa iya mag-penetrate pa ang iyang roots. Kaya na-shake na to ang dalom, ang pundasyon. Amo man na sa aton, no, nga faith. If gina-shake sang Ginoong aton nga roots, no, that's the time nga gina-deepen niya ang aton nga faith sa iya. So, if ara kada subong, be still, no, kag watch God work sa imo nga kabuhi because He is deepening your faith. Partner. Alright, so, tama, no? Si Job wala, partner, gin-mention mo gina. May statement siya nga naghambal sa Job 23 verse 10. Siling niya, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold.
So, kung lantawan mo nga verse, lagi ni-express ni Job's dre, that trusting God is a refining him through suffering to produce righteous and purified character. Amen. Grabe That is why mga biyan, sinigabi, I don't know kung anong gina-go through nyo nga circumstances sa kabuhi. And like Job, ginahambal dre, express ni Job ang i-trust sa Ginoo. That God is refining him through suffering to produce righteous and purified character. Amen. I hope mga biyan nga sa imong kabuhi sa nga gabi, it is our prayer that God will give you strength to surmount, and we know that somehow God brings a blessing sa sinang out of that circumstances nga makita naton that God will give you a hope. That is why broken trust to a renewed hope. So hindi ka maghambal nga, hindi na ka magsalik sa Ginoo, kaya ang Ginoo ginapahinugutan niya hindi nga mga butang. No. God wanted you to be refined, and that's the part of His molding process. Para ma-deeper ang imo faith, ma-deepen ang imo discernment, ma-strengthen ang imo character, your faith becomes refined, and it will somehow reshape your priorities sa iya mga biyan. Because we know that a broken trust, abi mo, teaches us who to trust, how to trust, and when to trust. Amen. Diba? Mga iba sa gabi, what hurt you did not end you. It matured you. Magapatubo, magapahamtong sa imo. Ang hurt nga may ara kasubong, hindi na amo ang katapusan nimo. It matured you. God allowed it for us to become mature. I hope and I pray mga biyan, padayonon tayo sa dason nga mga next Sunday, God willing, sa aton nga programa diri sa counseling time sa radio. No? So, partner, from your end. No? So, ari naton nga mga speakers sa aton next nga segment. So, mag-ano kami, no? Mag-end na kami sining gabi. See you na lang sa sunod nga Sunday, no? Padayonon ni naton ang ining topic, no? I hope and I pray that we can have more discussion about this, no? And that maka-respond, no? All right, thank you sa kay Captain Jess Ambaga, no? Sent 10 stars, premium award. Amo na nagre. Salamat gid Brother Jess. Salamat gid sa imo. All right, so thank you for the 14 viewers tonight. Stay tuned para sa aton nga next o sa aton part 2 sa aton nga counseling time sa radio, no? Sa gihapon sa inyo kalagad sa kahinginan sa gabi, Pastor Jonathan Altes sa Unidos Fundamental Baptist Church. Kag salamat gid sa inyo pag-upod. Kita sa Huwebes nga adlaw, no? Sa aton nga Blessed Hope sa every 3 o'clock in the afternoon, every Thursday ina, partner, no? Okay, kag sa akon man, no, Faith Focus every Saturday, 3:00 man hasta 4:00 sang hapon. Kag ini, no, counseling sa radio, every 6 to 7 p.m. sang Sunday. So, thank you so much and God bless everyone. Thank you, God bless, and bye-bye.